Magandang Lunes ng hapon mga kababayan. Welcome to America's first and only daily talk show for and about the Filipinos. This is Kababayan Today, where this afternoon we are going to celebrate the international release of a Kababayan's film. Si Ron Morales po mula sa New Jersey or in the New York area. He released a film that was in some select theaters over the weekend, and so we're going to be talking to him today on Kababayan Today. Also on the show, we're going to be talking about how, for those of you who are trying to get your citizenship, yung mga test, may mga libreng reviews po para dyan. And that's all today on the program as well. Pero bago ang lahat, syempre, pag Lunes ng hapon, kamustahin po natin ang mga balita. Pinoy na Pinoy, Weekend Balita. Point system para sa pag-earn daw ng permanent residency card or ng green card. NPA vote extortion sa nagiging election campaign pa rin, election period in the Philippines. And of course, we're also going to be talking about the date that is set most probably for our pambansang kamao Manny Pacquiao's next fight. That's all today sa ating mga balita. Hatid sa atin ni Ronnie Ligo, Editor-in-Chief of Weekend Balita, joining us from their Glendale newsroom. Magandang hapon sa iyo, Ronnie. Magandang hapon sa iyo, Janelle. And of course, congratulations to Kababayan Today, no, na 7 years na po siya. No? At any rate, ang maganda po nating balita, no, meron ng, yung pinopropose nilang US Senate Immigration Bill, meron dyan nakapaloob yata is yung tinatawag na point system. Alam naman natin, very familiar tayo dyan sa Canada, no? Point system, at mukhang gustong i-adapt ito ng United States. 100 points po kung gusto nyo pong magkaroon ng green card pupunta dito sa Amerika. At like for example, kung may ganoon kayong bachelor's degree, that's 5 points. Kung meron kayong master's degree, that's another 5 points, so 10 points yun. Kung doctor kayo of any field, that's another 5 points. So iba't iba pong mga categories yan. Meron mga, kung experience ninyo, up to 3 points or even up to maximum of 20 points. So marami pong mga magagandang steps para maka-earn tayo ng green card papuntang Amerika. And this is good for us, Ronnie, because what's happening right now is it's parang lottery. So parang pag sinwerte ka, makakakuha ka ng green card. And with this proposed system, na point system, mukhang ang pagbabasihan yung mga skills natin. Siyempre, idagdag pa rin natin dyan yung fluency sa pagsasalita, pagsusulat, pagbabasa ng English, which of course a lot of our kababayans are fluent, Ronnie. Exactly, that's another 10 points. So the more points that you earn, the more na magkakaroon ka ng chance sa magiging card. Kasi ang sistema ngayon, kasi may mga ibang nakapunta rito, H-1B sila, yung non-immigrant status nila, mukhang ayaw naman silang ituloy na maging green card ng kanilang mga employers. Now, through this system, pwede ka, kahit na hindi ka sponsor ng employer mo, pwede sa ayon sa panukala na totong bill na ito, na pwede kang, you can sponsor yourself by counting all your credited points, at baka pwede ka maka-earn ng more than 60 points to 70 points. So mas madali ka makakuha ng green card papunta dito sa Amerika. And once again, Ronnie, this is good because we've seen in the past a lot of employers exploiting their employees. Dahil kumbaga, before, kailangan nakasalalay ang green card mo sa iyong employer. So employers can pretty much do whatever they want to their employees, pati magbayad ng mababang pasahod dahil they dangle yung bang pagsusponsor ng visa. Now, if you can sponsor yourself, you're not at the mercy of your employer anymore. Exactly. At gaya nga nasabi ko, experience natin sa Canada, marami tayong mga kababayan na kapag immigrate po sa Canada because of this kind of system. Kasi alam naman sa atin, bukod sa we speak the English language, marami tayo sa ating mga kababayan na talagang merong college degree at yung iba nagpo-pursue ng master's degree. So ito ang magandang step para talagang yung mga skill na gusto ng Amerika at mga especially i-advise na rin natin kung gusto niyo talaga mag-immigrate dito, get the engineering courses, computer science courses, para po madali kayo makapag-immigrate dito sa Amerika. Although, once again, we have to tell the viewers na pagkasama ito sa proposed measure ng Comprehensive Immigration Reform Bill, pagdedebatihan pa to at pagbobotohan pa. But don't worry because makakaasa po kayo na ihatid namin sa inyo ang mga latest developments sa issue na iyan. Ronnie Ligo with Balita, and of course, dito po sa Kababayan Today. Meanwhile, Ronnie, in other news, balita naman mula sa Pilipinas, campaign/election period doon ngayon, at mukhang sinabi
nasabi na natin to nung nakaraang linggo, yung guns, goons, and golds, mukhang patuloy pa rin. NPA extorting votes daw, and they're raking in money because of that. Yeah, hindi ito bagong balita, no? Kasi talaga raw ginagamit itong paraan ng New People's Army to earn millions of dollars or in pesos man, at nag-extort daw sila sa mga local officials na gustong tumakbo sa mga areas na kinokontrol nila. At ito nga, yung mga military natin, yun ang report nila, at malaking araw ang nakukuha nilang pera dito. Of course, yung mga local officials, gusto talaga nilang, yung mga kandidato, gusto talaga nilang mag-campaign. However, ito, alam naman natin na meron ding delikado dyan pagka talagang hindi ka nagbayad siguro sa kanila. Nangyari na nga sa dating, yung misis ni dating Vice President Teofisto Ginggona, si Ruth Ginggona, na-ambush, dalawa ng kanyang aides ang namatay. At marami na pa mga namatay dyan, mga 40 candidates na ho yata. Of course, meron din tayong mga issue na local officials, trying to eliminate each other para sila na lang maging kandidato. At any rate, yun po ang nire-report natin ngayon, mukhang nagkakaroon ng konting issue dyan dahil why are we letting the communist rebels extort money sa mga kandidato natin? At syempre, naiiwan sa gitna dyan yung ating mga civilians na mga kababayan sa Philippines, Ronnie. We're still praying for magkaroon ng peaceful election dyan this coming May. Ronnie, in sports news naman, sasabak na nga ba ulit sa ring ang ating pambansang kamao? Exactly. Ang sabi ng promoter niya, alam naman natin si Babarom, si Manny Pacquiao daw ay lalaban sa November. Ang unang plano niya is October, pero ito ay hindi na rito sa Amerika yata, mukhang sa Macau, sa China. Kasi nga yung tinatawag na taxes na ina-apply sa mga earnings ni Manny Pacquiao, mga 40% daw. So ayaw niya na lumaban dito, gusto niya sa Macau. However, yung ina-expect nating fifth meeting between him, Manny Pacquiao, and Juan Manuel Marquez ay mukhang hindi matutuloy kasi nga si Juan Manuel Marquez ay lalaban kay Timothy Bradley. Alam naman natin, itong dalawa, si Juan Manuel Marquez at si Timothy Bradley are the last two fighters who beat Manny Pacquiao in his last two fights. So sila muna maglaban at mukhang makakalaban daw ni Manny Pacquiao, US fighters, yung si Brandon Rios at saka si Alvarado. So yun ang dalawang pinagpipilian, Brandon Rios Mike Alvarado, or yes. Mike, yes. For now, Ronnie, thank you so much for sharing those stories with us. Saan pa kami makakakuha ng mas marami pang detalye at mas marami pang balita? Of course, aming pong mga pahayaga, Weekend Balita and USAsianPost.com. And please visit our website, weekendbalita.com and USAsianPost.com. Maraming salamat and more power to you. Maraming salamat po sa inyo. That was Ronnie Ligo, Editor-in-Chief of Weekend Balita. Meanwhile, sa pagbabalik naman po ng Kababayan LA, merong libre daw na mga review para sa citizenship exams. Find out what that's about, how you may apply, and what are the fees involved if there are any. Don't go away.